Ako si Marco at gusto kong ibahagi ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung totoo ba ang lahat ng nangyari o isang bangungot na dinala ko sa realidad. Nagsimula ang lahat noong isang malamig na gabi ng Disyembre, ilang araw bago magpasko. Tahimik ang paligid sa aming maliit na barangay, na tila natutulog sa ilalim ng makislap na ilaw ng mga Christmas lights na nakasabit sa bawat bahay. 12:00 na ng gabi at ako'y pilit na nagpapaantok sa loob ng aking kwarto. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay pumapasok mula sa maliit na bintana, dala ang bahagyang amoy ng mga nilulutong kakanin mula sa kabilang bahay. Walang gaanong liwanag sa paligid, maliban sa mahina at malamlasinag ng buwan na sumisilip sa ulap. Habang nakahiga, ramdam ko ang bigat ng pagod mula sa maghapong pagbili ng mga pangregalo at paghahanda para sa Noche Buena. Isa lang ang iniisip ko, makatulog ng mahimbing. Pero hindi ko inaasahang mapuputol ang katahimikan ng isang mahinang tawag. Marco. Oh. Bulong ito. Mahina, halos hindi marinig pero malinaw sa pandinig ko. Tumayo ang balahibo ko. Napatingin ako sa paligid, iniisip kong guni-guni ko lang iyon. Pero narinig ko ulit. Ako. Ang boses ay nagmumula sa labas ng bintana. Nagdadalawang isip ako kung sisilipin ko. Sa kabila ng takot, unti-unti akong bumangon at lumapit sa bintana. Sa labas, ang makislap na ilaw ng mga Christmas parol ay tila hindi sapat para maibsan ang dilim sa paligid. Doon ko siya nakita. Si Angela, ang kapitbahay naming babae. Kilala siya sa aming lugar bilang tahimik at misteryoso. Madalas ko siyang makita tuwing umaga, nagwawalis sa harap ng bahay nila, ngunit ngayong gabi, kakaiba ang itsura niya. Nakasuot siya ng lumang puting duster, tila luma na at hindi na nalabhan. Maputla ang kanyang balat at ang kanyang buhok ay magulo, tila basa sa pawis. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang mukha niya ay parang walang emosyon. Marco, bulong niya muli, pero hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Angela, anong ginagawa mo dito? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng kaba. Ngunit imbes na sumagot, numiti siya. Isang kakaibang ngiti. Parang pilit na hinila ang mga gilid ng kanyang labi pataas, kaya't ang mukha niya ay hindi maipinta. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya, ang boses niya ay tila malamig na hangin na dumadampi sa aking tenga. May kung anong bigat sa hangin na pumuno sa kwarto ko. Hindi ko maipaliwanag, pero ang tanong niya ay parang nagkukulong sa akin sa isang lugar na hindi ko matakasan. Hindi, gabi na. Umuwi ka na, sagot ko, pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Sa sagot kong iyon, biglang nagbago ang mukha niya. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala at ang kanyang mga mata, naging malalim ang mga ito, tila walang laman. Ang dilim ng paligid ay parang mas naging makapal at ang malamig na hangin ay pumasok sa loob ng kwarto ko kahit sarado ang bintana. Naputol ang ilaw. Ang lahat ay natakpan ng dilim. Ang tanging liwanag na iwan ay ang buwan at ang anino ni Angela na parang lumapit ng dahan-dahan. Hindi siya gumagalaw pero parang mas malapit siya sa bawat pagkurap ng mga mata ko. Marco, bulong niya ulit pero mas malakas na. Parang nasa loob na mismo ng kwarto ko. Tumakbo ako papunta sa pinto, pilit na binuksan ito. Ngunit sa pagharap ko sa labas, siya ulit ang nakita ko. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan, nakaharap sa akin. Ang mukha niya ay mas nakakatakot na ngayon, ang kanyang bibig ay nakanganga ng sobrang laki. Halos umabot sa kanyang mga tainga at ang kanyang mga ngipin ay matutulis na parang sa hayop. Alam mo bang matagal na kitang hinihintay, Marco? Ang boses niya ay hindi na parang kay Angela. Ito ay parang boses ng maraming tao, babae, lalaki, bata, matanda, sabay-sabay na nagsasalita. Ang tunog ay parang kinakalawang na bakal na hinihila. Angela, ano bang kailangan mo sa akin? Sigaw ko, halos hindi na maintindihan ang sarili kong boses dahil sa takot. Hindi siya sumagot. Sa halip, ang mga mata niya ay parang naging itim na hukay at ang paligid ko ay parang nilamon ng dilim. Nawala ang lahat ng pader ng bahay ko, ang bintana, ang sahig. Para akong nakatayo sa kawalan at si Angela ay nakatingin sa akin, hindi gumagalaw pero ang kanyang anino ay gumagalaw ng mag-isa, paikot sa akin. Biglang naramdaman ko ang malamig na mga kamay na dumapos sa balikat ko. Walang ibang tao, pero naramdaman ko ang bigat ng presensya sa likod ko. Paglingon ko, walang tao.
Pero nang ibalik ko ang tingin kay Angela, nasa harap ko na siya. Sobrang lapit na parang maririnig ko ang kanyang paghinga, pero malamig ang hangin na lumalabas sa kanyang bibig, hindi mainit. Huwag kang magdasal, Marco. Mas lalo lang ako nagagalit. Sinubukan kong dasalin ang ama namin pero hindi ko may tuloy. Ang bawat salita ay parang nabubura sa isip ko. Nawalan ako ng lakas. Napaluhod ako sa harap niya habang ang katawan ko ay parang nakukulong sa lamig. Sumama ka na sa akin, Marco. Hindi mo na sila kailangan. Ang sino? Ano bang ginawa ko sa iyo? Tanong ko nanginginig. Ngumiti ulit siya at sa kanyang likod, lumabas ang anino ng isang malaking nilalang mga kamay na mahaba at baluktot. May matutulis na koko. Ang anino ay parang gumagalaw ng mag-isa at tila tinutulak ka papalapit sa kanya. Ikaw ang pumili nito, Marco. Hindi mo na matatanggihan. Sa huling sandali, naalala ko ang krus na nasa altar ko. Buong lakas akong tumayo at tumakbo patungo roon. Hinawakan ko ito at iniyamba sa kanya. Nagdilim ang lahat at isang malakas na hangin ang dumaan. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng bahay. Tahimik na ang paligid. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Mula sa dilim ng bakuran, narinig ko ang boses ni Angela, mahinang mahina, pero malinaw. Hindi pa tayo tapos, Marco. Sa social media, marami ang hindi makapaniwala sa kwento ko. Ngunit alam kong sa bawat like at share ng post kong ito, mas lumalakas ang kanyang presensya. Tagalog Horror Story Pasko sa Dilim, Real Life Experience, Philippine Horror, Kapuso sa Dilim.